Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at sa mga taga-Rema sa ibang lugar na patuloy na nakasubaybay po dito sa ating sa Rema Fields FB Live. Welcome po tayo ngayon sa ating Bible study every 4 p.m. So magandang hapon po muli sa bawat isa na nanonood po. Ngayon po, nandito na po tayo sa topic po natin na is something stealing God's place in your life. Yan. So handa na po ba tayo na muli makinig sa bagong pag-aaralan po natin? Ito pong topic na to ay isang bagay na kung saan magbibigay ng turo, aral sa bawat sa atin at patuloy na bubuksan ng Panginoon ang puso't isipan natin kasi patuloy tayong kakausapin ng Banal na Espiritu. So, at dito po, sa tanong po na, is something stealing God's place in your life? Ikaw ang makakasagot nito talaga. Ikaw mismo ang makakaramdam kung may mga bagay nga ba na nagnanakaw ng lugar ng Diyos sa buhay mo. Dito po sa John chapter 10 verse 10, mababasa po natin na trabaho po ni Satanas ang magnakaw. Gusto niya na nakawan ka, patayin ka, at sirain ka. Ang salita po na steal or thief sa Hebrew word, ito po ay ganav. Meaning, the act of taking something that doesn't belong to you, either by force or stealth. Pwersahan daw po. Ang mga bagay na wala kay Satanas ay nananakaw niya sa mga Kristiyano by force. No po? Anong nga ba ang mga bagay na gusto ni Satanas na nakawin sa atin by force? Kasi si Satanas gusto niya nakawan tayo, gusto niya makuhanan tayo ng mga bagay sa pamagitan ng puwersa. Ang isang bagay po dito ay yung joy. Sabihin nga natin joy. Tayo po kasi ng mga Kristiyano, may galak po tayo sa puso natin sa paglilingkod sa Diyos. Si Satanas po, malungkot siya. Malungkot yung buhay niya. Alam niyo po kung bakit? Dahil hindi na siya pwedeng maglingkod pa sa Diyos. Kaya yung bagay na to, yung galak sa puso natin, gusto niyang nakawin. At kung mananakaw ni Satanas ang joy sa puso mo, ito po yung kasunod. Ano po yun? Yung material. Kukunin niya sa'yo yung mga bagay na kung saan nagiging masaya ka. Magugulat ka na lang, nawalan ka na. At kung hindi manakaw ni Satanas yung material mo, bibigyan ka niya ng sakit. Siyempre, kapag may sakit ka, malungkot ka, matamlay ka, hindi ka na makakapag-ministry at mapapagastos ka pa. Bakit po? Nanakawan ka niya ng pera sa pamamagitan ng pagbili mo ng gamot kapag ikaw ay nagkaroon na ng sakit. Ngayon, kung hindi ka naman niya mabigyan ng sakit, ang nanakawin niya sa'yo ay ang salita ng Diyos. Po yung Word of God. Bakit po? Para wala ka nang mapanghawakan ng mga pangako ng Diyos. Alam niyo po, marami pa po siyang mga bagay na pwedeng manakaw sa'yo, sa atin. At secretly, makuha sa'yo nang hindi mo namamalayan. At ito po ang topic po natin ngayon. Is something stealing God's place in your life? Number 1 po, social media obsession. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Exodus chapter 20 verse 3. Sabi po dito ng salita ng Panginoon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ulitin ko po, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Panginoon. Sa panahon po ngayon, napakadali natin madala sa social media. Amen po. Bakit po? Kasi lagi po natin, madalas po nating hawak ang ating pong mga cellphones. Hindi natin namamalayan, ilang oras na ang naigugugol po natin sa cellphone o sa pag-i-scroll po natin. Amen po? Mas mahabang K-drama, kaysa sa pagbabasa ng Bible o sa pananalangin. Amen po? Bakit po kaya ganun? Kapag tayo po ay nag-i-scroll, kapag ikaw ay, sige lang, nagbabrowse ka lang dyan sa Facebook mo, sa iba pang mga social media apps, hindi mo namamalayan yung oras. Parang
Mabilis lang. Pero bakit ganoon? Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ang bilis, andun yung pakiramdam mo na parang pagod na pagod ka na. Ang bilis mong antukin kapag prayer, no? Kapag nagbabasa ka ng Bible. At minsan, kapag po tayo ay pagdating ng araw ng linggo, bagot na bagot ka. Alam niyo po yung word na yun? Yung tamad na tamad ka. Boring na boring ka. Bakit? Kasi parang ang tagal mag-sermon ni pastor, pero sa totoo lang, pag tinignan mo yung orasan mo, wala pa palang isang oras. Tamad ka, boring na boring ka, isang oras pa lang na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po. Pero kapag nag-scroll ka naman, parang bakit ang bilis lang ng oras? Amen po. Hindi natin namamalayan. Pero ito nga po, i-check po natin kapatid, kasi baka ang social media obsession na, ay kalaban na ng Diyos sa buhay mo. Baka nagiging Diyos mo na ang social media. Amen po. Baka na-overtake na niya yung buhay mo. Amen. Imagine, kapatid, hindi mo maiwanan yung cellphone mo. Pero yung Bible mo, naiiwan mo kung saan-saan lang. Okay lang kahit walang Bible. Parang may mali na po, no? Amen po. Ngayon, kapag lobat po yung phone mo, agad kang naghahanap ng charger. Pero ang kaluluwa mo, ilang araw ng lobat. Kailan po natin huling kinausap ang Panginoon? What if we treated our Bibles like our phones? Lagi nating dala, binabalikan natin pag nakalimutan, tinitingnan natin kahit ilang minuto pa lang ang lumipas. Amen po. Naalala ko po one time, yung binabanggit po sa atin, sinishare sa atin ni Pastor Boy na alam naman niya, kinukwento naman niya sa atin na andun yung pagkahilig niya sa panonood po ng sine. Talagang parang wala siyang pinapalampas. Amen po. Wala talaga siyang pinapalampas sa mga palabas. Pero dumating yung time, andun yung pagkausap sa kanya ng Panginoon, na sabi ng Lord sa kanya, isuko mo yung bagay na yan. Siguro nandun mahirap, pero ginawa ni Pastor Boy, sinurrender niya sa Panginoon yung panonood ng sine. Kasi alam niya, alam din ng Lord, mawawalan siya ng time sa prayer at ang fellowship sa Panginoon. Wala pong masama, sige po, sa pagsi-cellphone, dahil ito na po yung way po ng communications po natin. Pero kailangan, tandaan po natin, kailangan meron kang control. Hindi ka dapat makontrol ng cellphone mo, kundi dapat tayo yung ko-control sa bagay po na to. Amen po, kasi tandaan po natin yung time. Ito yung isang bagay na hindi na natin kayang ibalik. Amen po, yung bawat segundo ng buhay po natin, kagaya ngayon, ilang segundo nang lumipas, hindi na natin kayang balikan pa yan. At sinasabi ng Panginoon, huwag po nating ubusin ang oras natin. Huwag nating ubusin, gugulin yung panahon natin dito sa social media, kundi magkaroon tayo ng panahon, maglaan tayo ng time sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Amen po. Hindi po tayo laging mabibili na ng mga pastor natin. Pero ito pong mga ganitong pag-aaral ay nagsisilbing paalala sa atin ng Panginoon. Amen po. So, number 2. Ano nga ba yung mga bagay na nagnanakaw ng lugar ng Diyos sa buhay po natin? Number 2 po ay yung money and materialism. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Matthew chapter 6 verse 24. Nakalagay po dito, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ito na nga po, sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Diyos, sa dalawang Panginoon. Minsan, may kasabihan po ang ilan, money is the root of all kinds of evil. Actually, kulang po yung passage po na yun. Nasabi po sa Bible, for the love of money is the root of all kinds of evil.
for the love of money. Wala pong masama sa pera. Ang masama ay yung nahuhumaling ka na dyan sa kayamanan. Ang masama, masyado na tayo nakafocus doon sa puro pagpapayaman. Hindi po kaso sa Diyos ang pera. Kasi gusto nga ng Diyos magkapera tayo at sumagana tayo. Amen po. Tinuturuan nga po tayo dito sa simbahan po natin na paano gumaling, paano sumagana. Amen po. Kaso, nagkakaproblema tayo pagdating sa baka priority mo na ang pera. Baka priority na natin ang mga material na bagay. Amen po. Nakagaya ni Dimas, iiwanan niya ang paglilingkod. Kagaya ni Giazi, ipagpapalit niya ang ministry para lang sa pera. Hindi din naman po masama ang trabaho o ang business. Pero tandaan po natin, ang gusto po ng Diyos, siya pa din ang maging source po natin. Hindi po yung trabaho, hindi yung business, ang source natin, kundi ang Panginoon. Na dapat, lagi natin tatandaan, si Yahweh ang ating pastol. Hindi siya magkukulang. Kasi siya ang magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po. Gusto po ng Panginoon, may panahon ka pa din sa Kanya. Hindi puro sa pagpapayaman. Hindi po sa pagpapayaman. Amen po. Kulang ka na sa spiritual kasi ang focus mo ay nasa material na. So ano po nangyayari? Gaya po nung sabi kanina, hindi mo namamalayan na nananakawan ka na o nawawala na ng puwang ang Diyos sa buhay mo. Napapalitan na to ng pera at ng mga material na bagay. Maring nagtatights ka nga, kulang ka naman sa fellowship. Buti pa po yung pera po natin. Buti pa yung pera mo nakapagsimba, active sa church. Pero ikaw, hindi ka nakarating. Amen po. I-check po natin mga kapatid. Gusto ng Diyos, always matimbang siya sa lahat ng bagay. Kasi kagaya po nakalagay sa Mark 8:36, makamtan mo man ang buong mundo kung ang kaluluwa naman natin. Makuha mo man lahat ng pera. Makuha mo man lahat ng mga material na bagay dito sa mundo. Kung ang kaluluwa naman natin, kung hindi naman po maayos ang fellowship po natin sa Panginoon, sayang lang. Amen po. Dapat, higit sa lahat, matimbang sa buhay natin ang Panginoon. Naalala ko po, meron po tayong kasamahan dito na naikukwento niya yung isang nangyari sa kanya sa field. Meron pong isang nanay na dumadalo sa gawain po natin dito. At siya po ay merong isang lugawan. At sa loob po ng isang araw, siya po ay kumikita ng 1,000 sa paglulugaw po niya, sa pagtitinda niya ng lugaw. Ngayon, alam niyo po, sinubukan nung kapatiran po natin na subukin ang nanay na to. At ang sabi niya, Nay, paano kung pagdating ng linggo, ito yung kalakasan ng pagbebenta, umita ka ng 2,000? Anong gagawin mo? Sasara mo ba ang lugawan mo at magsisimba ka? O magtitinda ka at di ka muna magsisimba? Alam niyo po, ang bilis sumagot ng nanay na to. Ang sabi niya, aba, hindi ko ipagpapalit ang pagsisimba sa halagang 2,000. 2,000 lang yan, kikitain ko pa rin yan. Ngayon, alam niyo po, lumaki po ang offer po nitong kapatiran. Sabi niya, Nay, paano kung maging 5,000? Sabi niya ganon. Maging 5,000 ang kikitain mo sa loob ng isang araw. Pagdating ng linggo, sasara mo ba ang lugawan mo, magsisimba ka, o di ka muna magsisimba, magtitinda ka? Ngayon, ito pong nanay na to, napapaisip siya. Sabi niya, hindi ko ipagpapalit ang Panginoon. Hindi ko ipagpapalit ang araw ng linggo. Sabi niya, magsisimba ako, isasara ko ang tindahan, at makikipag-fellowship ako sa Panginoon. Talagang andun yung matibay ang loob niya. Matigas ang loob niya na sabi niya, hindi niya ipagpapalit ang Panginoon. Alam niyo po, natutuwa po itong kapatiran natin na to doon sa nanay na to. Sabi niya, sige Nay, last na lang. Sabi niya ganon. Sabi niya, last na lang. Paano kung pagdating ng linggo, 10,000 ang kikitain mo? 10,000. Minsan lang naman yan. Sabi niya ganon.
Isang araw, tuwing linggo, anong gagawin mo? Magsisimba ka o magtitinda ka? Alam niyo po itong nanay na to, yung ngiti niya, parang nagiging ngiwi. Napapangiwi na siya. At napapaisip siya, maya-maya, alam niyo po, sagot po to ng nanay na to, siguro, mapag-uusapan naman namin to ng Diyos. Minsan lang naman ako umattend, isang beses. Minsan lang naman ako a-absent, sabi nung nanay na to. Minsan lang ako a-absent. 10,000 din yun, sayang. Alam niyo po, mga kapatid, darating yung time, o-offeran po tayo ng mundo, pero wag mong iso-surrender ang fellowship mo, ang ministry mo. Amen po. Dapat Jesus is over everything. Dapat alam po natin ang priority po natin. Amen po. Tandaan po natin, maraming i-offer sa atin ang mundo. Pero dapat, mas maging matimbang sa puso natin, sa buhay natin ang ministry at ang paglilingkod po. Lalo na ang araw ng linggo. Amen. Ang sabi nga po dito, sabi mo nga sa katabi mo, my Sunday is not for sale. Amen po. Ang araw ng linggo ay para sa Panginoon. Huwag mong ipagpapalit. Amen po. Tandaan po natin na, ulitin ko po, ang Diyos po ang source ng lahat. Siya ang ating pastol at ang Diyos ang pinakamagaling na mag-alaga sa lahat. Amen po. At kung gusto mo ng pera, kung gusto mo ng material na bagay, huwag mo ipagpapalit ang Panginoon. Huwag mong iiwanan ng ministry para lang magkaroon ka niyan. Kasi, hayaan mo na ang ipakita ng Diyos na siya ang magpo-provide ng lahat ng desires ng puso mo, lahat ng kailangan mo. Hindi lang kailangan mo, kundi maging yung desires ng heart mo. Amen po. Si Yahweh ang ating pastol, hindi siya magkukulang. Siya ang pinakamagaling na mag-alaga sa lahat. Amen po. So, ang bawat isa, nawa po ay tayo ay naturuan ng Panginoon na huwag natin ipagpapalit ang Panginoon sa social media, sa pera at sa mga material na bagay. Amen po. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Ama, sa pangalan namin Panginoong Jesus, salamat po muli sa hapon na to na kami ay muli ay tinuruan mo. Holy Spirit, salamat sa patuloy na pag-guide mo sa bawat isa. Dalangin namin Panginoon, pag dumating yung time, O Diyos, na kami ay ofera ng mundo ito, maipakita namin sa iyo, O Diyos, yung katapatan namin sa iyo, na hindi namin iiwanan ang paglilingkod, hindi namin iiwanan ang ministry. At nandun, Panginoon, mapatunayan namin sa iyo, O Diyos, na Ikaw ang lahat sa buhay namin. Ikaw ang pinakamagaling na mag-alaga sa bawat isa. Kaya na may pinagkakatiwala namin sa iyo ang buhay namin, ang ministry, at ang paglilingkod namin, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na sa lahat po na aming gagawin, malugod ka. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. God bless you po.